Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Al-Qiyamatul Kubra, at ito na yung mismong araw ng paghuhukom. So natalakay natin noong nakaraan ng unang kaganapan sa pagdating nga ng araw ng paghukom, yung pagkawasak ng lahat, lalong-lalo na mga bagay na may buhay. Siyempre, kasabay din ito ang hudyat, at ito na yung pag-ihip sa sur. So ngayon yung pangalawang kabanata, dito, Asur alladhi yunfakhu fihi. Ang sur o ang tambuli o trumpeta, naiihipan. As-suru fi lugatil Arabiyya al-qarn. Sa katulad na nabanggitan natin noong nakaraan. Ang sur na tinutukoy sa wikang Arabic na siyang nauunawaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba at ang mga Muslim sa pangkalahatan, ito yung qarn o yung sungay ng hayop na ginagamit upang maging panghudyat o babala. Actually, sa iba't ibang mga kultura, ginagamit nila itong sur. At sa mga Hudyo, actually, ginagamit nila yung tambuli din para tawagin ng mga tao para sa kanilang pagdarasal. Kung yung mga Kristiyano, merong kampana, yung mga Hudyo, meron sila nito, yung sur na tinatawag. At nababanggit din ito actually doon sa hadith tungkol sa Adan. Yung ibang hadith tungkol sa Adan, na nag-usap-usap ang mga sahaba, paano nila tatawagin ng mga mananampalataya. So kabilang ito sa nabanggit, yung sur, hanggang nabanggit nilang kampana, hanggang sa naibatas, na isabatas ang Adan, alhamdulillah. Waqad su'ila Rasulu sallallahu alaihi wasallam anis sur. Sa tinanong nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sur, fafassarahu bima ta'rifuhu al-Arab min kalamiha. At ipiniliwanag nga na ang sur na ito ay ayon sa kung ano ang naiunawaan ng mga Arabo. Ibig sabihin kung ano yung pang-unawa ng mga Arabo, yun din ang sur na iihipan ni Israfil alayhis salam. Fafi Sunan at-Tirmidhi wa Sunan Abi Dawud, iniulat ni na Imam at-Tirmidhi at Abu Dawud, gayon din sila Ibn Hibban, Imam Ahmad at Al-Hakim, mula kay Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. May taong disyerto nga na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong, Masur, ano ang sur? Sinabi niya, As-suru qarnun yunfakhu fihi. Ang sur, ito nga ay ang tambuli na iihipan. Alhamdulillah. Ito ay tambuli na iihipan, alhamdulillah. So nga, karugtong sa mga nabanggit dito, al-muradun nafku fis suri wahiyal, ay di na pala, nalaktawan na pala natin, nabanggitan natin ito nung nakaraan. So doon sa nabanggit natin nung nakaraan, so merong ang ilan, ang basa nila doon sa sur ay suwar. Pero dito sa usapin na ito bilang paglilinaw, anal qira'at allati nasabat ila al-Hasan al-Basri, yung ngayong pagbasa niya na ito'y binabasa niya bilang suwar, la taso nasabatha ila al-a'immatil ladina yahtaju bi qira'atihim. So yung pananaw daw ni al-Hasan al-Basri na yung sur na yun ay suwar, dapat na binabasa na kumbaga dahil sa pag-ihip din nito ay babalik ang kaluluwa ng mga tao sa kanilang mga katawan. So ito raw ay kumbaga iniugnay kay Al-Hasan al-Basri, pero kumbaga yung pagbasa na ito sa sur, wanufika fis sur, di ba? Ang ibang pagbasa ng ibang mga tagabasa ng Quran, wanufika fis suwar, ganun yung kanilang pagbasa. So hindi nga ito rin malinaw na
naiuugnay kay Al-Hasan al-Basri. Ibig sabihin, anong kulang? Bakit hindi mapagtibay na galing ito talaga kay Al-Hasan al-Basri ang ganitong pananaw na suwar ang basa dito? Anong kulang? Kulang ng sanad. So, ganun pa rin. Babalik tayo at babalik sa sanad. So, inaangkin nila, sinasabi nila, ang basa dyan, suwar. Kasi si Al-Hasan al-Basri, ang basa niya dyan, suwar. Ngayon, nasaan ang sanad na yan nga ang basa ni Al-Hasan al-Basri? Wala. Walang anumang patunay. At gayon din, yun nga, nababanggit yung iba't iba pang mga pananaw na, kumbaga, yung pagbasa nito bilang suwar ay, kumbaga, most probably mali. Most probably mali. So lalaktawan na natin yung iba pang mga usapin dito kasi ano yun kumbaga grammatical. So gayon din isa pang pananaw tungkol sa pagiging mali doon sa suwar. Yung sumunod na usapin, pang-apat, anna hadal qawl khilafu ma alihi ahlus sunnah wal jamaa. Sa pagbasa doon sa sur bilang suwar ay taliwas sa siyang pananaw ng pangkalahatan sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. So bukod nga sa walang isnad, ng suwar nga ay pagbasa talaga ni Al-Hasan al-Basri. So ito ay taliwas na taliwas sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, siyempre mula sa mga hadith, na yung sur na yun, tambuli talaga. Tambuli. Sungay ng hayop na kapag inihipan ay mayroong tunog. Faladi alihi Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nasuwar o an-nasur. Faladi alihi Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nasur bukun yunfakhu fihi. So paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ito nga ay kumbaga buk, isa pang tawag sa sungay ng hayop na iniihipan. At syempre, panglimang paliwanag dito, anna hadal qawl mukhalifu li tafsiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syempre ito ay taliwas sa paliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haythu fassarahu bil buq. Nang ipinaliwanag niya na ang sur na ito ay buq, sungay ng hayop, mukhalifun lil ahadith al-kathira ad-dalla ala hadal ma'na. At ito nga, kung babasahin ng suwar, ang sur, magkakaroon dito ng ibang kahulugan. So ito ay magiging taliwas din sa iba't ibang mga hadith. Gayun din, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Az-Zumar, chapter 39, verse 68, وَنُفِكَ فِي السُّورِ, yun nga, at iihipan daw ang tambuli o ang trumpeta. Fasaika ma fis samawati, fasaika man fis samawati wa man fil ard. At sa unang pag-ihip na ito, kumbaga, saika yung sinabi rito, mawawalan ng malay, pero sa kahulugan din ng mamamatay. Mamamatay ang sino mang nasa kalangitan at nasa lupa. Illa man sya Allah, liban na lamang sa naisin ni Allah. Thumma yunfakhu fihi ukhra. At pagkatapos ito ay iihipin uli ito sa iba pang pagkakataon. Ito na yung pangalawa. Faidahum kiyamoy yandurun. Kapag nangyari ito, sila ay nakatayo at nakatingin. O maaari ring sa kahulugan na yandurun, naghihintay. So dito, malinaw na ang pag-ihip sa trompeta ay 2 beses. So kumbaga, hindi lang ito isang beses at magiging mali yung pagbasa ng suwar sa sur kasi yung suwar, ang tinutukoy lang doon sa pagbasa ng suwar, pagbabalik ng kaluluwa. Pangalawang ihip pa yun. Paano yung basa? Doon sa unang pagbabanggit sa sur. Say nga, faqad akbar al-haq. Si Allah ang katotohanan, di ba isa sa mga pangalan ni Allah, ang al-haq. Annahu yunfakhu fis suri marratain. Iihipan ng sur ng 2 ulit. Walau kana al-muradu bis-suri an-nafku fis suwar
allati hiyal badan, kung ang tinutukoy sa sur na ito na iihipan ay yung suwar nga, na tinutukoy nga doon sa iniangkin o hindi naman inaangkin o iniugnay nila kay Al-Hasan al-Basri na ang tinutukoy daw yung mga katawan ng tao na iihipan o papasok doon muli yung kanilang mga kaluluwa. Lama sahha an yuqal thumma nufika fihi ukhra. Kung ganito yung yung kahulugan na yung suwar, hindi magiging tama. Nasasabihin ni Allah, thumma nufika fihi ukhra, at iihipan ito sa iba pang pagkakataon. Lian al-ajdad tunfaku fiha al-arwah and al-ba'ath marratan wahida. Kasi nga isang beses lang mangyayari ang pagbabalik ng kaluluwa sa katawan sa pagkabuhay muli. Isang beses lang. Samantalang dito, 2 beses tinukoy ang pag-ihip sa trumpeta. Alhamdulillah. Wa ma dhakarahu ba'da ahli al-ilmi min anna as-sur min yakuta aw min nurin fala na'lam fi dalika hadithan sahihan wallahu a'lam. Siyempre, yung iba pang pananaw ng mga scholar na ang sur na ito ay yakut, kumbaga ito ay gawa daw sa yakut, yung ruby, ano ba yung translation nila dito? Ruby nga, o kaya ang sur na ito ay gawa sa liwanag. So wala raw itong batayan na anumang hadith na sahih, wallahu a'lam, na ang pinaka matibay nga ay yung hadith na nabanggit natin kanina na iniulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iniulat ni Imam at-Tirmidhi, Abu Dawud at iba pa, na ito nga ay sungay ng hayop na iniihipan at magkakaroon ng tunog na lalabas mula rito. Ngayon, tungkol naman sa iihip sa trompeta, an-nafikhu fis-sur, ang siyang iihip sa trompeta, sa sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ishtahara anna sahib as-sur Israfil alayhis salam. So nakikilala na pananaw na ang siyang iihip sa trompeta o sa tambuli ay si Israfil alayhis salam. Siya ay kabilang sa mga anghel. Wa naqala fihi al-Hulaymi al-ijma'. At ito rin ang nababanggit sa iniulat ni al-Hulaymi o al-Halimi na merong ijma' ang mga Muslim, ang mga scholar tungkol dito. Wa waqa'at tasrihu bihi fi hadith Wahab bin Munabbih. So meron daw nababanggit sa hadith na malinaw na tinutukoy talaga ito. Sa isang hadith na iniulat ni Wahab bin Munabbih, wa fi hadith Abi Sa'id and al-Bayhaqi, at mula kay Abu Sa'id al-Khudri na iniulat ni Imam al-Bayhaqi, at gayon din hadith ni Abu Hurairah na iniulat ni Mardawayh, wa kada fi hadith as-sur at-tawil, at gayon din ang nababanggit na hadith tungkol sa sur na ito. So ito yung kanyang nababanggit dun sa Fathul Bari. Wa qad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam sahib as-sur musta'iddun daiman linnafki fihi mundu an khalaqahu Allah Ta'ala. So pinabatid sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang siyang iihip ng trumpeta na ito o ng sur na ito, siya ay nakahanda, naghihintay sa pag-ihip sa trumpeta na ito o tambuli na ito mula sa araw na siya ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang ibang ginagawa kundi maghintay. Wala siyang ibang ginagawa kundi maghintay. Kaya si Israfil alayhis salam, kumbaga, kung may ulat man, kasi parang may nadaanan tayo nung nakaraan, di ba, na may mga nagsasabi, yung pumunta kay Lut alayhis salam, si Jibril daw at si Israfil alayhis salam. So, kung babatayan natin ito, so imposible na aalis si Israfil sa kanyang lugar at sasama kay Jibril alayhis salam para wasakin ng Sodom at Gomorrah.
Pero pwede rin naman mangyari na habang naghihintay siya, may ginagawa siyang iba. So pwede rin. Pwede rin pala. Pero tingnan natin dito, inshallah, yung naiulat sa mga hadith, sa iniulat sa Mustadrak al-Hakim, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna tarafa sahib as-sur mundu wukkila bihi musta'iddun yanduru nahwal arsh. Yung iihip daw ng trompeta, yun nga, si Israfil alayhis salam, na siyang iutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na umihip sa trompeta, mula nang siya raw ay nilikha. Ang mata raw ng sahibus sur, ang iihip sa trompeta, mula nang siya raw ay binigyan ni Allah ng trabaho na ito. O kumbaga, mula nang inassign sa kanya ang pag-ihip sa trompeta, ay nakahanda na siya at nakatingin sa trono ni Allah. Hinihintay niya ang hudyat ni Allah na ihipan ang trompeta. Makhafatan an yu'mar qabla an yartaddu ilayhi tarfahu. So yung kanyang paningin daw, yung kanyang kumbaga talukap ng mata, yun pala. Yung kanyang talukap ng mata ay hindi niya ikinukurap. Kasi natatakot siya na kapag kumurap siya, ay hindi niya agad-agad makikita ang utos sa kanya ni Allah kapag kumurap siya. Kaanna aynayhi kawkabani durian, na dahil sa hindi niya pagkurap, ang dalawang mata niya, so inilarawan si Israfil alayhis salam dito na mayroong dalawang mata, ang kanyang dalawang mata raw ay parang dalawang maliwanag na bituin. Sinabi ni Imam al-Hakim, ito ay sahih sa kanyang isnad, wa wafaqahu ad-Dhahabi. At ganun din si Imam ad-Dhahabi, sinabi niya na ito ay sahih sa kanyang isnad. Wa fi hadha az-zaman alladhi iktarabat fihi as-sa'ah asbaha Israfil aktaru isti'dadan wa tahayyuan lin-nafkhi fi as-sur. At sa panahon natin ngayon na napalapit na lalo ang oras, mas naghahanda si Israfil alayhis salam sa kanyang pag-ihip sa trompeta. Faqad rawa Ibn al-Mubarak fi Zuhdi, iniulat ni Ibn al-Mubarak sa kanyang Zuhud, at ganyan din si Imam at-Tirmidhi sa kanyang Sunan, at ganyan din si Abu Naim sa kanyang Hilya, si Abu Ya'la sa kanyang Musnad, Ibn Hibban at iba pa na kanilang inuulat mula kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayfa an'am. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so paano raw siyang kumbaga makakapagpahinga o kaya ay mapapanatag. Kayfa an'amu, paano kung mapapanatag? Wa qad iltaqama sahib al-qarni al-qarn. Paano kung mapapanatag samantalang yung iihip sa trompeta, iltaqama, yung iltaqama kasi parang kinain niya o dinikit na niya sa labi niya yung trompeta. Nakadikit na sa labi niya yung trompeta. So pagdating ng hudyat ni Allah, hindi niya ngayon iaangat naka-ready na yung bibig niya, nandoon na sa tambuli o doon sa trompeta. Wahana jabhatuhu, at sa kanyang paglalagay ng trompeta sa kanyang bibig, kumbaga ipinihit niya na raw ang kanyang noo, ipinihit niya ang kanyang noo ni Israfil alayhis salam, wa asga sam'ahu, at pinatalas na niya yung kanyang pandinig. Yantadiru an yu'mara an yanfukha. Naghihintay siya na mapag-utusan
na ihipan ang trumpeta. At kapag ginawa ito ni Allah, na nag-utos nga, fayanfuhu. At iihipan nga niya ito. At iihipan nga niya ito. At habang sinasabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al-muslimuna fa kayfa naqulu ya Rasulullah. So, sa mga ganitong pangyayari na, kumbaga, kasi sabihin nila, iba talaga yung mga sahaba sa atin eh. Para sa kanila, kapag naririnig nila yung ganitong mga ulat, piling nila andyan na yung araw ng paghuhukom, malapit na, mamaya, bukas. Pero yung mga tao ngayon, parang ang layo pa ng araw ng paghuhukom para sa kanila. Sa kanilang kawalan ng pagpapahalaga sa pagbabalik loob kay Allah, paggawa ng kabutihan. Iniisip nila palagi, mahaba pang kanilang mga buhay. Matagal pa silang mamamatay. Pero yung mga sahaba, yung araw ng paghuhukom mismo, parang napakalapit na. Siyempre, kamatayan din, mas malapit nilang iniisip sa kanila. So kung ganun pala, sugo ni Allah, sabi nila, anong sasabihin namin, anong gagawin namin, anong magiging dhikr, magiging dhikr namin ngayon, na nalaman namin ang tungkol sa bagay na ito. Kasi ganito lagi yung mga sahaba. Kapag meron silang narinig na nakakatakot mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatanong nila, anong gagawin namin? Tinatanong nila, ano ang gagawin namin? So katulad, di ba, sa mga iniulat ni Hudayfa bin al-Yaman at iba pa sa pagdating ng fitna, tinatanong nila palagi, anong gagawin namin? Nabalitaan nila tungkol kay Dajjal, anong gagawin namin? Nabalitaan nila na si Dajjal ay darating o mananatili sa mundo ng 40 araw, tang ilan sa mga araw dito ay kasing haba ng isang araw, ang iba kasing haba ng isang buwan, ang iba kasing haba ng isang taon. So nagtatanong mga sahaba, ano tinanong nila? Ano yung tinanong? Paano ang sala sa isang araw na kasing haba ng isang taon? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tantyahin na lang nila. Hindi porke yung isang maghapon, di ba, isang gabi tapos isang magdamag, isang taon, isang beses lang sila sa isang taon magsasala. Hindi, tatantyahin nila. Sabi nila nangyayari nga yan. Merong mga lugar sa mundo ng araw 6 months at ang gabi 6 months. Pero pag magsasala sila, tinatantya nila yung mga oras ng sala na para bang nandun sila sa lugar na merong normal na oras ng sala. So mahimala, di ba? Paanong nalaman yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi naman siya napunta ng North Pole. Hindi naman siya napunta ng South Pole at iba pang mga lugar na katulad nun. So nagtatanong yung mga sahaba, anong gagawin namin? Anong sasabihin namin? Kulo, sabi niya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin ninyo, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa amin si Allah at siya ang pinaka mainam na tagapamahala. O siya ang pinaka mainam na mapananaligan. Kumbaga, kay Allah tayo nananalig. O pinaka nananalig. Tawakkal na Allahi Rabbuna. Kami ay nananalig kay Allah na aming Panginoon. At sinabi ni Imam at-Tirmidhi na ito nga ay hadith na hasan, alhamdulillah. At gayon din, وقد ذكر الشيخ ناصر روايته من الصحابة وطرقه ومتابعته وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة بما يدل على صحته. So, tinutukoy niya dito na Nasir, si Sheikh Nasiruddin Al-Albani. So, dun sa kanyang silsilatul ahadith as-sahiha, ang hatol niya dito sa hadith din na ito ay sahih, alhamdulillah. So ito yung tungkol sa Sur at kay Israfil alayhi salam. Sa susunod na matatalakay na natin inshallah yung panahon ng mismong pag-ihip sa trompeta, sa unang pag-ihip nito, ano mga mangyayari inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.